after nun, teka. Pagdating ni Kevin, pati yung isa lalaki, ayan, binuksan na niya pinto. Ano sabi ni Kevin? Tanda ko, nasa likod ko lang si Kevin. Pati yung pamangkin ko si Butchoy. Dalawa kami ni Butchoy na protect kay Ivan. Ano? Ivan, anong ginawa mo kay Ivan? Kay HG na. Anong ginawa mo? Ganyan. Tapos pagbukas, yung nakaganon siya sa likod ng kotse. Sa loob ng kotse si Ivan eh. Kaya sinipa na niya. Tapos yun, pinasok na niya, hinampas niya. Tapos, yung isang lalaki... Sa loob ng kotse nyo? Sa loob ng kotse. Oh, kala ko inila sa kotse nila. Grabe, no? Oo. Tapos yung kapatid ko nakaganon na. Tapos, so yung kalmot na kumakalat, gawa ni Kev? Oo. Baril yun. Ginanon sa mukha. May baril? Sino may baril? Si Kevin. Si Kevin may baril. Hinampas sa mukha ng kapatid. Oo. Kaya hindi naman magkakabukol dito, kalmot. Diba? So, ayun, may tumakbong lalaking isa dun sa kabilang pinto. Hinabol ko naman. Actually, hindi ko alam na may baril pala. Nalaman ko lang sa pamangkin ko. Nung sinabi ng pamangkin ko na umatras na ako kasi nakayakap siya sa loob ng kotse. Tapos, bumitaw na siya. Umatras na ng todo, lumapit sa guard. Tapos ako, nakahila pa rin ako dun sa isa. Kasi hindi umaawat eh. Hanggang sa umawat na lang nga talaga. Tumigil na. Tapos, ayun, nablangko na kami lahat kasi syempre yung takot, yung kaba. Kahit ba sabihin mo na naiintindihan naman namin sila na hinayaan na nga namin eh. Kasi frustrated sila, nabigla sila, kaibigan nila yun eh. Kaibigan yun eh. Pero to the point na bubugin, tapos after nun, kinalat pa yung fake news. Nag-fake news ka so si Kevin talaga ang pinakaunang nag-post, no? Tapos sumunod yung Valentine. Ang nagkalat muna si Kevin. Then talagang pinalala ni Valentine. Ayon sa mga naano ko nga, nabasa is hindi naman talaga siya actually friend ni Gina. Parang nakisawsaw lang siya. Yes. Tapos ayun, kapatid ko, yun, worried siya and na-anticipate na yung mangyayaring ganyan. Actually kami family, hindi namin na-expect yung gano'n na aabot sa gano'n. Na-anticipate nyo yung bullying pero hindi nyo na-anticipate na hindi nga niya kakayanin na sobra. Kami naman, kami, pag may problema, nagsasabihan. Nakita ko, pinakita nga ni Trish ba yun? Basta yung isang kapatid, yung ate. So, ayun, nag-process kami sa police station sa Daloma. Then, na-transfer kami sa Kamuning. Then, pinaka-finale sa Krame. So, naging okay naman yung mga naging process. Namin nagpa-medical si Ivan, nagpagawa ng letter. I think, di ko alam tawag sa term sa police station. Pero, affidavit, I think. Na parang, ito yung nangyari. Tapos ayun, pagdating namin sa Cebu, okay naman, nagiging smooth. So yung family in any way, hindi naman talaga din biniblame si Ivan? Siyempre, galit, masama loob, pero... Kasi siya yung huling kasama eh. Pero hindi yung kagaya nung ginawa nila Kevin. Yes, pero si Ivan ang tumawag sa family. Kalimutan ko yung name, pero yung pangalan niya sa FB is may bandang Manggang Hilaw eh. Okay. Basta something na ganun. Tapos parang the day before na mawala si Ivan, pinabasa pa sa akin ng ate ko yung pinabasa sa akin ni Ivan na Ivan, tulungan mo kami, parang parang nakalimutan ko yung exact word, pero parang asikasuhin mo to, parang gawa mo na para to. Sabi naman ng kapatid ko, ate, gagawa natin yung paraan yan. Well, I can provide screenshot kung kailangan. Kasi yung phone nandyan lang naman. Then, okay lang kahit wag na kasi, di ba, pag law regarding yung privacy. So, yun na naman. Tapos, actually, yun yung request ko rin. Siguro maganda na rin kung hindi na isama sa video about sa baril. Pero kung may kumalat naman na, be it. Tapos, ayun lang naman.
Wala na eh, pagod na rin kami. Yun, basta sobrang sakit. Tatay ko, pagod na rin. Kaya sa mga basher, please, content creator, please mag-check muna bago kayo mag-post. Napakahirap para sa amin. Pangalawa na to na naging trending. Una yung si Eman. Tapos ito, dahil nga sa pambabuli. So yun lang. Yun lang naman.